Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renz Rigor. Shoutout kay Eric Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nahati ang team sa tatlong team. Agad na sumugod ang unang team sa pinto at binuksan ang pinto ng sikat na tindahan. Ang pangalawang koponan ay magbibigay ng suporta sa nayon upang matiyak na ang aming mga susunod na aksyon ay hindi haharas ng kaaway. Ang ikatlong pangkat ay aalis kasama ko sa bukid ng Trigo upang iligtas ang asawa ng iyong Panginoon. I promise everyone na kung aalis tayong lahat dito ng ligtas, lahat ng ipinangako namin sa iyo noon ay tiyak na matutupad. Kasunod ng utos ng militar ni Han Sanchen, ang buong team ay sumigaw ng malakas. Maghihintay ako ng mga order. Wow! Lahat ay napaka-aktibo, at ang malaking bilang ng mga koponan ay naging 3 tropa sa isang iglap. Tuwang-tuwa din ang lahat, dahil alam na alam nila na hindi lang sila makakaligtas ngayon, pero higit sa lahat, bagong team sila kung tutuusin. Hindi maaaring pamahalaan ng Han Sanchen ang koponan ng mag-isa, o kahit na magpadala si Han Sanchen ng isang tao upang pamahalaan ang mga ito, magkakaroon lamang sila ng 1 o 2 pangunahing posisyon sa karamihan. Para sa mas maliit at katamtamang laki ng pamamahala, hindi maiiwasang umasa sa kanila si Han Sanchen. Sa madaling salita, lahat ng tao dito ay malamang na may mahusay na mga pagkakataon para sa pagsulong. At kung ang Han Sanchen ay na-promote, halos maiisip mo ang mga agarang benepisyo, iyon ay banal na mahika at mahika. Aksyon. Oo. Nang matapos magsalita si Han Sanchen, nanguna siya at sumugod sa bukid ng Trigo. Sa likod niya, mabilis na sumunod ang isang team. Ang iba pang 2 koponan ay hindi nang ahas na magpabeya. Ang isang koponan ay dumiretso sa pintuan, habang ang isa pang koponan ay hinati ang kanilang mga tropa sa lugar at gumawa ng kaukulang defensive deployment. Ang may-ari ng nayon at ang iba pa ay lumikas na sa bahay ng may-ari ng nayon. Mayroong isang lihim na daanan dito, na hindi lamang pansamantalang makaiwas sa panganib, ngunit kahit na ang panganib ay hindi mapaglabanan, mayroon ding isang mas madilim na lihim na daanan kung saan ang isa ay maaaring direktang makatakas mula sa sikat na tindahan. Pagkatapos makumpirma na siya at ang iba pa ay ligtas, ang may-ari ng nayon at ang iba pa ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag. Damn it, we really didn't expect that Han Sanchen will actually switch consciousness with the monster, so that we didn't even know na isa sa kanila ang nagbago, sobrang depressed na sabi ni Heifeng. Tumanggaw din ang espesyal na sagong nakaputi, ang mas nakakatakot ngayon ay hindi natin alam kung ang halimaw na ito ay nakipag-usap kay Han Sanchen mula pa sa simula upang paglaruan tayo ng ganito, o kung may mali sa halimaw at si Han Sanchen ay pinigilan ito ng senso. Kahit na ang resulta ng tanong na ito ay pareho kahit na anong posibilidad ito, ang mga kahulugan ng 2 posibilidad ay ganap na naiiba. Ang una, na pinakamasamang kahulugan, ay ang halimaw ay hindi kailanman nagkaroon ng ideya na makipagtulungan sa kanila mula sa simula hanggang sa wakas, sa makatuwid, hindi lamang nila kailangang tanggapin ang mapait na kahihinatnan ngayon, ngunit harapin din ang paghihirap ng pagsisikap na makamit ang wala, magkasalubong. Total na uwi na rin sa wala ang sobrang saya ng halimaw na naging partner nila. Ang pangalawa ay medyo mas mahusay, bagamat pareho pa rin ang resulta, nananatili pa rin ang kislap ng pag-asa ni Han Sanchen. Isang araw, biglang lumakas ang halimaw at sinakop muli ang katawan ni Han Sanchen, kaya magiging epektibo pa rin ang kanilang pagtutulungan sa isa't isa. Para sa sikat na tindahan at mga puwersa sa likod nito, may napakalakas na katulong kung tutuusin, kaya hindi ito malaking kawalan sa mga malalaking pagkalugi. Katanggap-tanggap pa rin. Now is not the time to discuss this. The most important thing right now is, umalis na ba tayo sa sikat na tindahan? Ang may-ari ay medyo ayaw pa rin,
ang aming mga tao ay naudyukan, at wala kaming gaanong kakayahan upang maantala ang Han Sanchen, time. Pero, alam mo rin na malapit na ang reinforcements, kung tayo ay magpumilit ng kaunti, ang buong momentum ay agad na babalik sa ating panig sa sandaling dumating ang mga reinforcements. Ang espesyal na sagong nakaputi ay agad na naunawaan ang kahulugan ng kanyang may-ari ng nayon, at nagmamadaling mamulong, Panginoon, ibig mo bang samantalahin ang oras ni Han Sanchen upang iligtas ang Su Yingxia, upang tayo ay magdulot ng kaunting pinsala? Hayaan siyang mag-aksaya ng mas maraming oras sa Yingxia. This will also buy more time for our reinforcements. Matigas na tumango ang may-ari ng village, not bad. Ano sa tingin mo? Napatingin ang may-ari ng nayon sa iba, lalo na sa babae. Total, sa normal na kalagayan, kailangang ipaliwanag ng may-ari ng nayon sa babaeng iyon ang maraming bagay, hindi pa banggitin na ang kasalukuyang may-ari ng nayon ay isa ng talunang general. Sa makatuwid, sa oras na ito, natural na magkaroon ng higit pang mga talakayan sa iba. Siyempre, ito ay pampubliko. Mas madaling maintindihan ng personal, total, sa pribado, may nagligtas lang sa kanya, at wala siyang paraan para tanggihan siya. Ang babae ay umiling, bagamat ang pamamaraang ito ay ang pinakamahusay na paraan sa lahat ng mga pamamaraan, ito ay talagang hindi gaanong ibig sabihin. Bakit? Pag-isipan mo ito, ilang tao sa nayon ang sumama sa panig ni Han Sanchen ngayon, at ilan sa mga taong ito ang maaaring kasangkot pa rin sa ating kasalukuyang tropa. Tapos na ang sitwasyon, pero gusto mo pa ring dumaan sa buhay at kamatayan ang mga kapatid na ito na sumusunod sa iyo, napag-isipan mo na ba ang damdamin ng magkapatid na ito? At saka, kung pupunta sila doon, hindi ko alam kung ano ang magiging resulta nila, pero obviously you and I know very well that with the current situation, there is no fundamental meaning in doing damage. These brothers are going to cause destruction now, it doesn't mean much, and at the same time, maraming tao ang mamamatay at masasaktan, why bother? Pagkarinig nito, ang medyo mataas na mood ng may-ari ng nayon ay biglang naglaho. Oo, sa katunayan, alam na alam niya mismo na ang pagtatanong sa kanyang mga kapatid na magdulot ng pagkawasak sa oras na ito ay talagang humihiling lamang sa kanila na mamatay para lamang mainas sa Sanchen. Ang pakinabang ay higit sa pagkalugi. Yun ang totoo, pero hayaan mong madaling talunin ni Han Sanchen ang sikat nating tindahan, ay, hindi ko talaga matatanggap, malungkot na sabi ng may-ari. Ikaw ang may-ari ng nayon at ang taong namamahala sa pangkalahatang sitwasyon, sa maraming pagkakataon, dapat mas alam mo kaysa sa iba, huwag mo masyadong pakialaman ang mga pakinabang at pagkalugi sa ilang mga bagay, dahil kung ganoon, mas malaki ang mawawala sa iyo dahil masyado mo nang inaalagaan ang ilang mga benepisyo. Minsan, kailangan mo pang tingnan, kailangan mong malaman na marami talagang bagay sa mundong ito na may kanya-kanyang ups and downs. Nagtagumpay si Han Sanchen ngayon, na talagang hindi ka panipaniwala at parang ayaw mo, pero gusto kitang tanungin, naisip mo na ba? Baka maraming beses nang nabigo si Han Sanchen bago ito. Kaya, kapag nakikipag-usap sa iyo, maaari niyang palaging ganap na maiwasan ang ilang mga panganib na maaaring maging sanhi ng pagkabigo niya, kaya palagi siyang gumagamit ng isang plano na maaaring maging isang tuloy-tuloy na pag-atake at unti-unti kang i-stalk. Pagkarinig nito, napatingin ang may-ari ng nayon sa espesyal na sugo na nakaputi, na hindi maiwasang tumango. Sa katunayan, natural na nauunawaan ng may-ari ng nayon ang katotohanan sa likod nito, ngunit ang matinding pag-aatubili sa kanyang puso ay naging sanhi ng pagkawala niya ng ilang pangunahing mga paghatol. I understand, what you mean is, we must live here safely first, nakakahiya talaga mawalan ng isang sikat na tindahan, gayunpaman, kung pati tayong mga tao ay mamatay dito ay tuluyang masisira ang tindahan, pwede ba, hindi ba mas nakakahiya ito? Sabi ng babae. Tumango, nakaramdam ng hiya ang may-ari, ngunit ngayon, wala na talaga akong kahihiyan na bumalik para makita ang Panginoon, itong stall na ito na maingat na pinakintab sa loob ng mga dekada ay nawasak sa aking mga kamay, ay. Ang pagkain ng kaunti ay magpapatalino sa iyo, bukod pa, kung ang paggalang ay magpaparusa sa iyo ng malubha, ito ang dapat mong tiisin pagkatapos magkamali, kaya, ang pagtakas ay hindi makakalutas ng problema. Mataimtim na tumango ang may-ari ng nayon, tama ka, pagkabalik ko, parusahan man ako o patayin,
kasalanan ko ang lahat dahil hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko. I should go back and give an explanation to the superiors. Kahit mamatay ako, dapat kong sabihin sa lahat ang dahilan ng kabiguan dito, at mag-iwan ng mahalagang karanasan sa lahat sa aming organisasyon. Sa ganitong paraan, kahit na mamatay ka, ito ay maituturing na isang karapat-dapat na kamatayan at isang karapat-dapat na kamatayan. Pagkarinig nito, malumanay na tumanggo ang babae. Kung tutusin, hindi naman nawawalan ng kabuluhan na nilinang ka ng mga nakatataas bilang Panginoon ng Nayon, hindi naman ikaw ay hanggal at walang silbi. Tara na. Nang matapos siyang magsalita, tumalikod ang babae at nagtungo sa labas kasama ang kanyang mga tauhan at mga kabayo. Tumanggo ang may-ari ng Nayon, sumunod sa likod, at naglakad papasok. Sa oras na ito, pinangunahan na ni Han Sanchen ang unang batch ng mga tropa sa bukid ng Trigo. Pagdating pa lang nila sa bukirin ng Trigo, nakita na talaga ni Han Sanchen ang mga natitirang kaaway na umaatake sa Suyingxia sa bakana ng tunnel. Gayunpaman, hindi niya nakita ang mga tinatawag na subordinate na sinabi ng babae. Obviously, sa isang sulyap ay masasabi na ni Han Sanchen na niloko siya ng babaeng iyon. Hindi talaga siya nagpadala ng kahit anong tropa mula umpisa hanggang dulo, gayunpaman, natitiyak niya na labis siyang nagmamalasakit sa Suyingxia, kaya hindi siya magkakaroon ng anumang pagdududa kung gagawa lang siya ng medyo makatwirang dahilan. Medyo matalino ang babaeng ito. The key is that she understands me very well, however, this woman is very unfamiliar. I am almost certain that this is the first time I have met her. Bakit niya ako kilala ng lubusan? Halatang normal para sa kaaway na maunawaan siya, ngunit naniniwala si Han Sanchen na hindi gaanong malinaw na maaari niya itong hawakan. Sa totoo lang, isa lang ang posibilidad. Pwede bang subordinate siya ni Mingyu? Matagal na siyang nakakasama ni Mingyu, at palaging itinuturing ni Han Sanchen si Mingyu bilang isang mabuting kaibigan, kaya walang itinago si Han Sanchen sa harap niya. Ang kanyang kasunod na pagkakanulo ay talagang sanhi ng Ivory, kaya sa isang kahulugan, alam na alam niya ang kanyang sariling mga kahinaan. Kung ito ay kanyang mga subordinate, pagkatapos ay magiging lohikal para sa kanyang mga subordinate na malaman ito tungkol sa kanilang sarili. Pangalawa, ang babaeng iyon ay kapareho ng babae ni Mingyu, kaya kapag sila ay nasa parehong puwersa, mas malaki ang posibilidad na sila ay magsama. Pinagsama sa nakaraang pagsusuri, kapag ang dalawa ay pinagsama-sama, ang posibilidad na ito ay napakataas. Ito ay kawili-wili. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, at sa sumunod na segundo, direktang lumipad ang kanyang katawan patungo sa orihinal na pasukan ng lagusan. Napakabilis ni Han Sanchen, at natural na hindi makasabay ang mga disipulo sa likuran niya. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng bilis at distansya, ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay napakalaki. Mula sa mga mata ng mga taong naiwan, si Han Sanchen ang dumating upang patayin silang mag-isa. Pero mas maraming tao sa gilid namin ang humahabol sa likod. Magulat sa kapitan, ilang masamang balita at ilang magandang balita. Ang kapitan ay kasalukuyang nagtuturo sa mga sundalo na kabkuban ang Suyingxia sa pasukan ng tunnel. Siya ay napakairitado at nalulumbay, lohikal na pagsasalita, nakuha na niya ang lugar na ito matagal na ang nakalipas, ngunit sa katunayan, kahit na si Ivory ay isang babae at isang tao, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalaki. Pinamunuan niya ang daan-daang kapatid na umatake ng 12-dosenang round, ngunit sa kasamaang palad, gaano man sila umatake, ang Ivory ay maaaring umasa sa mga geographical na bentahe upang may sigawa ang epektibong mga kontra-atake. Ang pinakanakapangangilabot na bagay ay naghukay din sila ng isang daanan at sinubukang gamitin ang naunang paraan upang maglunsad ng roundabout attack sa Ivory. Ngunit ang epektong ito ay hindi masyadong halata, dahil ito ang pasukan, ibig sabihin ay may malalim pang lugar sa lagusan. Kahit gusto ng mga tao nila na magbukas ng ibang tunnel para makapasok sa kanila, kailangan pa rin nilang maghukay ng napakalalim, ito ay magiging sanhi ng kanilang paghuhukay ng masyadong malalim, na haantong sa pagkapagod ng mga tunnel digger. Bukod pa rito, madalas na posibleng tumama sa maling direksyon. Kahit na sila ay tuluyang makalusot at Ivory ay umatras ng mas malalim sa loob, kailangan nilang hukayin muli ang lagusan. Sa makatuwid, ang oras ay naantala muli at muli. Sa puntong ito, pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban,
ang Ivory ay talagang umatras ng mas malalim sa lagusan, gayunpaman, kulang pa rin siya para talunin siya at tuluyang ibagsak ito. Siyempre, ang sitwasyong ito ay kung ano ang bumabagabag sa kanya. Siyempre, isa pang napakahalagang salik ay ang pagdadala niya ng napakaraming tao dito para kabkuban, at ang resulta ay ganito. Kung may nakakaalam nito, malamang na hindi sila nasisiyahan sa kanyang mga resulta. Sa oras na iyon, ang makakaharap niya ay maaaring hindi lamang kasing simple ng pag-aalala tungkol sa kanyang kinabukasan, ngunit maaaring ma-rate pa siya bilang isang basura, at that time, baka maparusahan pa siya. Sa makatuwid, sinusubukan niya ang lahat ng paraan upang masira ang depensa ni Ivory. Kung nakamit mo ang isang karapat-dapat na serbisyo, ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin ay maging ligtas, at ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay ang umangat sa katanyagan. Siyempre tuwang-tuwa siya nang marinig niya ang balitang, kung may balita ka, huwag mo akong paglaruan. I-report mo na lang, wala akong oras para makinig sa mga kalokohan mo ngayon. Natutuwa akong pag-alitan siya, pero kapag naiisip ko, parang may mali. Forget it, mabuti pang sabihin mo muna ang masamang balita. Gayunpaman, ito ang kaso, ang isang patay na kabayo ay kailangang tretuhin bilang isang buhay na doktor ng kabayo. Ang mga nasasakupan ay hindi ng ahas na magantala at nagmamadaling sinabi, ang masamang balita ay natuklasan ng mga kapatid sa labas na darating si Han Sanchen upang patayin tayo. Orihinal, sa pagitan ng dalawang balita, narinig ko muna ang masama at pagkatapos ay ang mabuti, na nagpagan ng epekto sa aking puso. Pagkatapos ng lahat, ito ang kasalukuyang sitwasyon, o lohikal na pagsasalita, ito ang pinakamadaling tanggapin. Ngunit mabuting tao, hindi niya inaasahan na ang masamang balitang ito ay napakasama na hindi ito nagbigay ng kahit sinong pagkakataon na mag-react. Ito ay direktang parusahan ang mga tao ng kamatayan. Nandito na si Han Sanchen, at talagang itinulak mo ang mga tao sa isang dead end. Malaking killer ang lalaking iyon, sa sandaling salakayin niya sila, kasama ang kanilang daan-daang tropa, ito ay talagang katulad ng paghiling sa Han Sanchen na magsagawa ng hindi makataong paghiwa ng mga melon at gulay sa kanila. Wala na silang ibang sinabi, ibig sabihin, isa lang ang resulta ng kabiguan, at ang tanging variable ay ang haba ng kabiguan. Isang quarter ng isang oras, o 2 quarters ng isang oras, o iba pa. Okay, anong good news? Pawis na pawis ang kapitan at may panginginig pa sa kanyang gulugad. Ang magandang balita ay ang malaking bilang ng ating mga reinforcement ay humahabol sa Han Sanchen. Talaga, sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag ang kapitan, ang pagkakaroon ng mga reinforcement ay nangangahulugan na ang lahat ay okay at ang mga bagay ay hindi ganap na desperado. Kahit na sa isang tiyak na lawak, ito ay isang pag-asa pa rin. Ang kanyang sariling mga tao ay hinahabol si Han Sanchen, na nangangahulugan na ang Han Sanchen ay dahado sa paligsahan na ito, kung hindi, walang sitwasyon kung saan hinabol si Han Sanchen. Kung pumunta si Han Sanchen dito, anong kahihinatnan ang naghihintay sa kanya? Mapapaligiran lang siya at mapipigilan. Kaya, kapag ang iyong sariling panig ay may ganap na kalamangan, kapag ikaw ay sumama sa iyong sariling mga tao, ikaw ay magkakaroon din ng kalamangan. Halatang kabisado niya ang dula ni Ivory. Okay, very good, Lola, matagal na akong nagpipigil ng hininga matapos matalo si Ivory dito ng matagal, dumating sila sa tamang oras, ibigay mo sa akin ang order ko. Oo, hayaan ang lahat ng mga kapatid na salakayin ang Ivory ng buong lakas sa lahat ng paraan. Sa lahat ng gastos, medyo natigilan ang nasasakupan. Pagkatapos ng lahat, kung gagawin mo ito, maaari mo talagang masira ang depensa ni Ivory, ngunit ang gastos sa paggawa nito ay napakataas din. Dahil sa ilalim ng mga kondisyon ng limitadong geographical na kapaligiran, kung gusto mong salakayin sa lahat ng mga gastos, ito ay malinaw na magastos sa iyo ng malaki. Tulad ng paggastos mo ng pera sa isang laro, gaano man karaming pera ang ginastos mo sa nakaraan, mararamdaman mo ang mga pagbabagong husay na dulot ng perang ito sa iyo sa bilis na nakikita ng mata. Gayunpaman, sa paglaon mo, o kapag naabot mo ang isang partikular na bottleneck, gagastos ka ng mas maraming pera, ngunit mas kaunti ang iyong mararamdaman na mga pagbabago sa kalidad. Ito ay dahil, kapag umabot sa bottleneck na panahon,
ang lahat ay talagang nangangailangan ng malaking gastos upang makamit ang isang maliit na pagpapabuti. Ang pagkakaiba ng mayayaman at mayayaman ay talagang nagsimula sa panahong ito. Ngayon kung gagamitin natin ang pamamaraang ito kapag nakaharap si Ivory, na matagal nang hindi nakakaatake, kung gayon ang mahahalagang gameplay ay pareho. Ang pagkalugi sa kapatiran ng mga tropa ay napakalaki, at ang konsumo ay magiging napakalaki din. Silly boy, ano ang kinakatakutan mo? Kahit malaki ang nawala sa atin, hinayaan natin na makita ng iba ang ating mga pagsisikap at ang ating hilig. Kahit na napakalaki ng pagsisikap para makumplito ang pagkubkob ng Ivory, mayroon pa rin tayong mga reinforcement. Then at the end of the day, if we start to reward people based on their merits, maiiwasan ba natin ang grupo natin ng mga tao na nanganganib ng buhay at umaatake na parang baliw? Halatang hindi. Dapat tandaan ng lahat na ang dakilang tagumpay ngayon ay ang pundasyong inilatag ng ating mga kapatid at ng ating magigiting na mandirigma. Pagkarinig ng mga salita ng kapitan, agad nang umiti ang kanyang mga nasasakupan, ang amo nga ang amo, at ang kapitan. Nga ay ang kapitan, higit pa ang iniisip niya kaysa sa mga nakababatang tulad natin, ipapasa ng subordinate na ito ang utos, sa pagmamalabis ng kanyang mga nasasakupan. Naging kampante rin ang kapitan, wala siyang ideya na dahil sa agwat ng impormasyon, siya ay gumagawa ngayon ng isang malaking biro. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!